Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ang pamagat po nitong revelation ito ay Who Loved Jesus? Sino nagmamahal kay Jesus? At pagkatapos natin magpasalamat sa Lord, madaling araw tayo po ay tutulog na. Bigla pong nagsalita ang Lord. Ako po'y umiyak. Hindi po ako nagpalahaw ng malakas o nagweeping o nanginig. Kundi tumulo po yung luha sa mata kong kagaya ng agos po ng tubig sa batis. Tuloy-tuloy. Nakahiga na po ako noon. Hindi na po ako bumangon, pero umiyak po ako. Nakikinig sa Lord. Sabi niya, napakarami naghahanap ng pagmamahal. Napakaraming mga tao ay maraming minamahal. Maraming gusto, meron silang kamahalan, minamahal. Pero sino ang nagmamahal sa akin? Lalo po ako umiyak. You see, yung pong statement na yon ay masyadong importante. Naghahanap ang Lord na magmamahal sa kanya. Malungkot po siya na yung nilikha niya at nilalang, may minamahal, even though hindi siya against, at naghahanap ng mamahalin, pero una sa lahat, kinalimutan siyang mahalin. Yung mga Facebook na yan, yung mga email, mga text, pati yung mga paabot sa pamilya. Walang against ang Lord patungkol sa mga pag-iibigan na yan eh. Pero ang sinasabi niya, sino nagmamahal sa akin? Nag-send nga ako ng isang comment sa isa kong kapren. Sabi ko, alam mo, natutuwa ako, marami kang gustong paabutan ng pag-ibig sa kanila. Pero si Jesus ba, napaabutan mo na? Dapat ka ako, inuna mo siya eh. Hindi mo ba alam na gusto niya ring marinig sa labi mong, I love you, Lord? Gusto niya ring ma-post mo sa Facebook mo yung salitang, I love you, Jesus? Kako, hindi mo ginagawa. Gaano ba namang pag-iising mo sa umaga, Lord, I love you. Father God, I love you. God, the Holy Spirit, I love you. At kung dumaan ang isang araw, graciously, lovingly, He shower you with good things, then add more love to God. I-declare mo yun. Make it vocal. Then, pagtulog mo sa gabi, say it again. At pag dumating yung temptation, para yung pag-ibig na yan sa Lord ay mawala, then, add one word. Lord, I love you more than anything. Hindi siya against mahalin natin yung ating asawa, anak, magulang, kapatid. Siya nga nagturong mahalin natin sila kahit kaaway natin eh. Pero sinasabi ng Lord, sino ba yung una sa pag-ibig na yan? Ay kung magsasabi ka ng I love you sa kanino man, hindi rin siya against eh. Pero ang tinatanong niya, bakit hindi mo unang sabihin sa kanya yan? Gaano po ba kalaki yung paghahanap ni Jesus ng pag-ibig? Napakalaki. In John 21:15-18, 3 ulit niya pong tinanong si Peter. 3 ulit kung mahal niya si Jesus. Ganun po kalaki yung paghahanap niya po ng pag-ibig sa atin. Ganun kalaki. Na-open na nga si Peter eh. Nagre-react na eh. Amen? Gusto nang magalit sa Lord. Kasi 3 ulit siyang tinanong eh. Kaya ang reply ni Peter eh, Lord, you know I love you. 3 ulit. Ganun po kalaki yung paghahanap niya ng pag-ibig sa atin. Kaya ako pag nagkakasal ako, ang sinasabi ko sa kinakasal ko, ang ingatan yung dalawa, hindi yung kotse, hindi yung nilagib sa inyo ng mga witnesses at principal sponsor. Una sa lahat, hindi yung bahay, ano man na regalo sa inyo. Ang unang-una yung ingatan, kayong mag-asawa, yung pag-ibig nyo sa Lord. Kasi yun ang susi para lalo kayo magmahalang dalawa eh. Tignan yung problema ng mga mag-asawa at ng mundo. Bakit naghihiwalay, nag-aaway, may nabubuhay na hindi tapat, babae at lalaki. Bakit? Wala nang pag-ibig sa Lord. Hindi minahalan, Lord, ng husto.
Kaya bumaba yun. Sa pamilya, bumaba sa kapwa. Kaya kung gaano kalalim yung pag-ibig nating mag-asawa sa Lord, gaano kalalim ang pag-ibig natin sa bawat isa. Hindi problema yung pananampalataya. Kasi sa simula lang naman may argumento pero pag nakita ng lalaki o ng babae, yung pananampalataya ng asawa niyang lalaki at babae at yung pag-ibig sa Lord, wala siyang i-against dun eh. Yung understanding niya bubukas and later on, sasama siya. Kasi kasalanan bang mahalin ng Diyos? Hindi naman eh. At sinong religious leader? Sinong may reliyon ang magdidisagree? Lahat naman sila ay naniniwala ang araw sa Diyos kung mamahalin mo ang Diyos. Wala. Anong halaga ng faith mo at ng religion mo kung hindi mo mamahalin ang Diyos? Ang problema nila, kung bakit nila hindi mamahal, kasi hindi nila kilala eh. Pero tayong nakakakilala sa Kanya, hindi problema ang mahalin siya. Pero ang truth, kilala mo o hindi, pag sinasabi mong ikaw ay may reliyon, religyoso ka, dapat mahalin ng Diyos. Hindi pinag-aawayan yan. At kung sino totoo dyan, doon mo ipapakita ngayon sa buhay mo. Kaya yan yung pinakasikreto ng lahat eh. Si Jesus at yung ating totoong pag-ibig sa Kanya. Maniwala po kayo sa akin, lahat po ng bagay will be put in place. Lahat po ng bagay will be put in order. Hindi mo papaghirapang ayusin yan. I-aalay ng Diyos yan. Gaano po kahalagang mahalin natin ang Diyos at naghahanap si Jesus ng ganyang pagmamahal? Araw-araw Hindi linggo-linggo, araw-araw. Kasi, maaaring mahal mo ang Lord ngayon. Bukas, sino na naman mahal mo? Mahal mo ang Lord nung nakalipas na 3 buwan. Brother, maya-maya nakita mo si sister, mas maputi kay sister. Iba na naman mahal mo ngayon. 6 na buwan, 1 taon. Mahal mo, Lord. Yung sumunod na 2 taon, paano to? Ako ba may kausap pa dito? Naglingkod yung nasa 5 pool, mahal yung Lord. Nung napagpala na siya ng motorsiklo, sasakyan. At sasakyan ng Koreano, hindi kanya. Mahal niya na yung sasakyan, pati Koreano. Si Jesus. Hindi na. Nakatanggap po siya ng palaki, award. Lumaki ulo niya. Mahal niya na ngayon, sarili niya. At kala niya, yung talino't galing niya, hindi lang kung bakit siya nakatanggap ng palaki award. Kaya dapat mahalin siya araw-araw. And that is the safest thing, that is the most safest thing to do para hindi natin siya makalimutan. To love Him every day. Ako, totoo po ito, makakarelate rito may asawa. Kami ni nanay, lagi kami nag-holding hands. Tatanggalin ko lang yung kamay ko sa kanya pag nangangawit na yan at yung kamay niya nangangawit, aakbayan ko siya. We have discovered, the more na kami nag-holding hands, and we touch each other, the more we love each other. The more we long for each other. I feel her heartbeat. She feel my heartbeat. At napakadalang na magkaproblema kami sa amin. At kung gusto niyong malaman ang sagot kung bakit maraming mag-asawa lang simulang maganda, nagtapos ng pangit, wala na po yung loving touch. Wala na yung mga akbay, mga embrace, holding hands. Kasi pareho silang abala sa pagkita ng pera, pagpapalaki ng anak, pagpapalahis ng demonyo. Hindi naman sila dumadami, demonyo lang yung nawawala. At pag alis ng demonyo, pati yung kawa, wala na rin. Yun po yung problema. Kaya ako, nabibilis ako. At nainggit nga kami ni nanay, nagpunta kami Israel ng 2001, sa hotel, kumain kami. 90 plus na yung 2 Jewish na mag-asawa, holding hands pa sila. Sabi ni nanay pa, pag nagtumanda na tayo, sana ganyan tayo. Higit pa riyan, sweetheart. Ito lagi sinasabi ni nanay ito. Kasi marami nagsasabi kayo, sabi nila kay nanay, nanay, hindi ka po tumatanda, gumaganda ka lang gumaganda. Sagot ni nanay, maligaya ako sa pag-ibig ng Lord at saka ni tatay. Ito po yun. At ang kailawan sinasabi ni nanay, pag yung mga babae, butot balat, luwa ang mga mata, tad-tad ng tagyawat yung muka, hindi na nakakaramdam ng pag-ibig sa asawa niya, yung puno lang sama ng loob yan.
Sigurado kung bakit kulubot yung mukha niya kasi yung puso ng kulubot puno ng habag sa sarili. Hinanakit. Tapos may pinayuhan si nanay kasi mag-asawa nag-away. Totoo po ito. May dala kayong mga panyo. Huwag niyo nga alisin niya, kailangan niyo mamaya. Nag-away. Sabi nanay, ano ba yung pinag-awayan niyo, yung biyanan? Totoo po ito. Pinag-awayan biyanan. Sabi ni nanay, sige magsalita ka, inuna yung babae. Sabi ng babae, nanay, sino ba naman yung matutuwa? Sabi mo ako pinakasalan niya. Lagi niya kasama nanay niya. Pag nagugutom, gusto niya magluto ng pagkain nanay niya. Pag maglalaba ako, pagkakain na nanay niya kasama niya. Pag mamamalengke ako. Puno po siya naman sama ng loob. Totoo po ito. Grabe po yung atungal niya. Tinapik-tapik ni nanay kasi baka lumabas na yung baga sa kakaiyak eh. Totoo po yan. Pero yung mga babaeng ganyan yung dinadanan sa buhay, grabe pag umiyak yan. Pag di mo inawat yan, 3 hours yan. Si nanay, sanahin na yan eh. Tinapik-tapik. Kaya pa ka muna, inom kang tubig. Dahan-dahan lang, baka tumaas yung dugo mo. Nanay, dati nang mataas. Sige, muna payagang tumaas pa. Tingnan naman ni nanay lalaki, ikaw, totoo ba sinasabi dito? Nanay, anong gagawin ko? Inanay ko yun. Yun po yung problema. So, sa malit salita na ayos ni nanay. Nag-repent yung lalaki, tinuruan ko ano tungkulin niya sa asawa, yung babae kinausap ng maayos, magpatawad, kung anong tungkulin niya sa asawa niya. Pero ang conclusion po ito, sabi ni nanay, mahalin mo magulang mo. Pero pagdating sa usapin ng buhay, may asawa ka eh. Yung asawa mo, higit mong piliin, pag ang magulang mo, mali ang ginagawa, at yung magulang mo, nagsasalita ng pangit sa asawa mo, hindi naman totoo. Kasi yung nanay niya, wala nang ginawa, kundi siraan yung asawa niya, tamad, batugan, malaki ilong, malakas kumain, mga agaw ng anak. Ito namang lalaki, hindi pinagtatanggol asawa niya, hindi naman totoo. At kahit anong sabihin ng nanay niya, wala siyang comment. Sang-ayon siya sa nanay niya, mali yun. Mali yun. Kung magkaganon, sabi ni nanay, dapat nung lumakad ka sa altar, yung nanay mo yung pinakasalan mo. Tapos yung ninong at ninang, yung lolo mo at lola. Hindi sinasabi ni nanay, wag mong mahalin magulang mo, turo namin yun. Pero yung ganong maling bagay, na hindi totoo, at tahimik ka lang, at galit na galit yung nanay mo doon sa asawa mo na wala namang ginagawang masama at kung bakit lang nagsasalita ng pangit kasi nga ayaw sa'yo. Dapat ipaglaban mo na kung ba't mo pinakasalan kasi gusto mo. At ito namang babae, ginagawa lahat ng parang para mapalapit sa biyanan. Hindi naman sumasagot sa biyanan. Magkakasama sila sa bahay. Ito namang lalaki, ayaw niyang maging lalaki, magkaroon ng dignidad sa buhay na humiwalay. Kasi nga, lumaki siyang mama's boy. Dapat, wag kang lumaking mama's boy, dapat papa's boy. Kaya dapat pag lalaki ka, papa's boy ka. Kaya yun po yung problema. Kung pinakasalan mo siya, minahal mo siya eh. Kasi kung hindi mo siya mahal, hindi mo siya papakasalan. Hello? Yun lang ang naintindihan ko eh. Kung bakit ka nagpakasal, matagal yung inyong engagement, pumayag kang ihatid sa altar kasi mahal mo siya. Umabot ng taon yung course na yan. Iba yung tinana na, iba yun, yun ang pinag-uusapan natin. Ito yung talagang may courtship, may long engagement. O dahil, nag-antay ka na matagal na panahon, sabihin mahal mo siya. Nakita mo na yung weakness niya, yung ugali niya, yung gusto mo, yung ayaw mo, tinanggap mo yun. Kasi nga mahabang panahon nakinilala nyo bawat isa. Maaaring wag kang sumagot sa nanay mo, pero may mga pagkakataon ipapaunawa mo sa nanay mo para mapasipay na, hindi naman po totoo yun. Mabait po siya, mahal kayo. Hindi mo pwedeng ignore asawa mo. Asawa mo yan Pinakasalan mo yan. At ang huling payo ni nanay, ngayon, pati magulang, pinayuhan na rin, mahalin mo, Lord. Sila na buong pamilya, mahalin mo ang Diyos. At mamahal niyo ang bawat isa. So ngayon, maganda na yung pamilya nila, maayos na.
Kaya, gaano kahalaga po yung pag-ibig na hinahanap ni Jesus? In Deuteronomy chapter 6, verse 4, we read, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. Gaano po kahalagang mahalin natin, Lord? Ito po yung utos niya, nagdi-define ng kahalagahan yan. Sinasabi niya na dahil siya ang Panginoong Diyos, dapat siya ang mahalin natin. Ulitin natin Sinasabi niya sa statement na ito, in Deuteronomy 6:4-9, dahil siya ang Panginoong Diyos, Creator natin, Provider natin, Lover natin, lahat ng kailangan natin ay nasa Kanya, ay siya yung ating mahalin, una sa lahat. At yun yung sinasabi ni Jesus doon sa Mark 12:30. This is the first commandment, you shall love the Lord your God. Ayan na. With all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. Liwanag po ba yun? And King Solomon understand that. Sabi niya sa Ecclesiastes 12:13-14, in conclusion, to all these proverbs, to all this wise word and wise counsel, love God or fear God, reverential fear, and obey Him, because this is the whole duty of man. Mahalin daw ang Diyos, sundin siya, dahil ito yung buong katungkulan ng tao, buo, hindi kalahati. So makikita po natin, ito pong tatlong revelation ito, ay isa po ang pinapaabutan. God is first. Always the first. Kapag siya po yung nanghihingi po ng first fruit, tithe and offering, ang issue po ron hindi pera, kundi pag-ibig natin sa Kanya. Kaya nga, kinukuha niya first kasi nga, siya ang dapat unang mahalin. Yung first fruit, kinukuha niya. Kasi nga, siya yung unang dapat mahalin, siya yung dapat unang makatanggap ng iniwan niya sa atin, pinagkatiwala na iminumultiply niya pag binibigay natin. May tao po ba dito? 10. Unang pinapatanggal yung tithe bago tayo gumalaw ng pera na yan. Kasi nga, ang utos niya, una siya. That is the first commandment. Now, gaano kahalagang tinuturo ko sa inyo to, tsaka sa church? Andi dito yung eternal blessing, here and there, without measure. Kaya paulit-ulit akong tinuturuan para ipaunawa sa lahat na itong pinakasusi. Nakita nyo, ang daming testimony, gulo ng buhay ang pangit kanina, bago na naman narinig nyo, naayos ng Lord. Nung pinurob niya yung pag-ibig sa Lord, yung asawa niyang babae, pinapagtaguan nga niya, di ba, ng mga opera niya kasi pinipigil hinaharang Parang military. Kita ng asawa niyang babae, binibili sila. O dinadala yung mga anak, pati asawa niya ngayon, nagpiperis fruit na. Bless sila. Yan yung susi. Alam niyo kasi, yung hingi ka ng hingi ng blessing sa Lord, kagaya ng ginagawa ng marami sa church sa buong mundo, walang maturity ron Nakakapagod na buhay yan. Kaya ako tinuturuan ko ang church sumunod, na kahit hindi ka manghingi, yung biyayang matagal nang nandiyan dyan, bibigay ng Diyos sa iyo. Kasi para sa iyo yan Amen? Actually, yung kingdom niya, according to the Lord Jesus Christ, in Luke 12:32, para sa atin Siya yung gumawa para sa atin. It's the Father pleasure to give you the kingdom. Yung kingdom, mana natin yan. Yung mansyon sa langit, isa lang yan Ang pinamamana niya sa atin, hindi lang po mansyon, hindi lang ilang laman ng kalangitan, yung buong kaharian. Kaya pag naawa natin revelation na yan, talagang i-enjoy mo, blessing ng Lord dito. Aapaw ka ng aapaw, ikaw lang magsasabing, Lord, sobra na ito. Hindi ko na ito kayang isipin at i-contain. Yun talaga ang outcome nun. Kasi nga, hindi lang mansyon yung pinamamahala niya sa'yo. Hindi lang yung kalahati ng kalangitan, yung buong kaharian niya. It's the Father pleasure to give you the kingdom. The kingdom. Kaya pag naintindihan natin ito, kinabuhay natin, kahit hindi ka manghingi, obligado Lord na magbigay sa iyo. Si Eva at si Adan, hindi naman ang hingi yan, pero pinasagana ng Diyos. Amen? Alam nyo, so much privilege si Adam at si Eve nung panahon nila. Why I say that? Kasi, hindi nila hinahanap ang Diyos. Ang Diyos ang pumupunta sa kanila, kausap nila maya't maya.
Yung paradise, puno ng atmosphere ng Diyos. Paano nila lalaman ang Diyos dumalaw sa paradise? Pag yung presence niya, kumover na sa paradise. Kaya doon, sinasabi ng Lord, kay Adam at kay Eve, you were created for an intimacy with me. Hanggang ngayon, yun pa rin yun Nilikha tayo nilalang ng Diyos para mahalin siya, para magkaroon ng intimacy, deep intimacy sa Kanya, araw-araw. At isa pong meaning ng intimacy, even though napakarami, pero isa lang po ibibigay ko, is deep, sincere desire for God. Deep, sincere desire for God. Malalim, seryoso na mitiin para sa Diyos. Yung maranasan siya. Makaniig siya. Kaya ang pinakamalaking blessing ni Adam at ni Eve, hindi po yung material things sa paradise na kumpleto at perpekto para sa pangangailangan nila, kundi yung manifest presence ng Diyos. Yung makapelosip ang Diyos araw at gabi. At isang reason kung bakit kinumpleto ng Diyos ang lahat ng kailangan nila, at ganito rin sa atin, upang yung puso't isip nila mailagay sa intimacy sa Kanya. Pero hindi binigay ng mag-asawa. Naagaw ng pag-ibig nila sa bawat isa. Ito rin ang isang reason kung bakit tayo binibless ng walang tigil upang yung puso't isip natin mawala na dyan sa pangangailangan na yan, kundi mailagay sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Siya po ang dumadalaw sa mag-asawa. Ganyang kalaki ang pananabik niya sa intimacy, sa pakikipag-ugnayan. Kaya ngayon ang unang utos So to live a day without prayer, and prayer means intimacy with God and intercession for others, to live a day without prayer is a wasted day. Sayang na araw. Because that is a day without power, without joy, without beauty. At kadalasan, sino po yung gumalaw sa isang araw na bagsak ang prayer life, walang encounter sa Lord, sila po yung laging nag-aalala. Makikita mo yung gawa ng laman, yung carnal mind. Makikita mo yung flesh. Mali-mali desisyon, padalos-dalos. Pero hindi niya nakalimutan yung chapter at verse sa Bible. Pero yung kanyang buhay, hindi na ayon doon. Meron siyang knowledge, pero malayo doon sa naintindihan niya yung buhay niya. Kaya nag-i-struggle siya sa araw-araw paano i-enjoy yung araw na yan. At pag dumating yung konting pagsubok ng buhay, lakas niya, aasahan niya. Because a day without prayer is a wasted day. It is a day without God's guidance. Kaya aasahan mo sarili mong lakas, karunungan. At pag hindi nag-workout yung sarili mong lakas at karunungan, hindi hahanap ka ng aasahan, tatakbuhan, at tao ang pupuntahan mo. So-called expert, iba't ibang klase, at magdadagdag pa yan ng misery sa buhay mo. Pero pag nasimulan mo ang araw na yan ng pag-ibig sa Lord, kailangan mo ng sasakyan ng bahay, mag-aantay ka at kontento ka pansamantala sa Panginoon. Habang inaantay mo yung pangako niya. Hindi ka magraras. I have to say this. Mga anak, sana I have to explain myself. Maunawaan niyo ako. Ang reason kung bakit ko ito ituturo, dahil paulit-ulit na pinapaunawa sa akin yung kahalagahan nito. Kung naman yung naging kakulangan nyo na nakalipas, it's over, it's past. God forget the past. You have no past, only future. Pero ang Bible ay hindi po pwedeng i-silent sa anumang issue na magiging daan upang yung blessing na nilaan ng Diyos sa atin ay hindi natin matamo. At yan yung layunin ko ngayon. Pag tayo po ay palaging nag-aapurang magkaroon ng material na bagay mula sa bahay, kotse, resort, property, o naman po yan. At ito po ay gusto nating sumaatin. Sukdulang yung atin pong gagawing paraan ay kagaya ng paraan ng mundo. At yung nga po yung mortgage, loan, pangungutang, imbis na tayo po yung magpautang. Marami po tayong na-miss na blessing sa Diyos. Nagkaroon po tayo, pero yung nawala sa atin, mas malaki. Pero kung tayo po ay matututong mag-antay sa Diyos, huwag mauna.
Na kahit kailangan mo ay hindi ka gagawa ng isang paraang ayon sa mundo, ay dadating ang isang araw na yung nais mo ay isa sa iyo nang wala kang hirap at sobra pa sa gusto mong tanggapin. Dahil yung gusto nating mata mo, alinsunod sa paraan ng mundo at yun ang nangyari sa marami ay hindi the best na inilaan ng Diyos sa atin. It is only our personal desire, but not God's best. Let me say that again. It's only our personal desire to be comfortable, but not God's best. Kaya yan ang ibig kong sabihin, malaki ang nawala sa atin. And I'm so eager na turuan kayo at ang church. Because I want all of you, my children in there, to experience the best of God. Kasi sa buhay ko, nakita ko yan eh. I learned the truth by experience. At ang ginawa kong kaparaanan upang hindi magmadali at iras ang isang bagay na kahit kailangan ko pero hindi panahon ng Diyos, ay mahalin si Jesus araw at gabi. It gives me contentment in life. Kaya nang dumating yung pinaka-the best na gusto ng Diyos sa akin, I love Jesus more, hindi po itong material things. At hindi lang po yan mga iniibig, mga minamahal. Wala akong problemang babayaran. At hindi lang po yan, wala akong reason para maging proud sapagkat alam ko, siya ang may gawa, hindi ako. Kung tayo'y palaging concern sa ating kinabukasan at pangangailangan, uulitin ko, mas milyong ulit ang concern ng ating amang sumasalangit sa ating pangangailangan habang panahon. Kaya hindi pa tayo pinapanganak, inuna niya na yung kaharian niya sapagkat concern siya sa atin na tayo may titiran habang panahon. At yun po ang kanyang kaharian. Pinakita niya yung kanyang malaking concern sa tao na bago ginawa si Eva at si Adan, lahat ng kailangan nila, nilabas niya na. Kaya nung unang-una magdilat ng matang mag-asawa, ang nakita nila yung Diyos at ang kabutihan ng Diyos dahil lahat ng kailangan nila nasa harap nila. At isang purpose ng Diyos ay para wag na silang mag-alala pa sa pangangailangan at yung kanilang panahon ay mailagay sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya nga lang, nakakalungkot. Yung puso't isip ni Adan, napunta kay Eva. Hindi naman against ang Lord na mahalin ni Adan si Eva, siya nga ang nagbigay eh. Hindi siya against. Ibig niyang mahalin ni Adan si Eva. Ang naging problema ni Adan, higit niyang minahal si Eva kaysa sa Diyos. Yun yung problema. Binigay nga niya lang makakasama si Adan. Higit niyang pinili si Eva kaysa sa Diyos. Ay kung ako'y tatanungin niyo, yan ang isa sa problema ng church ngayon ng buong mundo. Higit na minahal ang tao kaysa sa Diyos na nagbigay ng mamahalin niya at nagturo sa kanilang magmahal. Hindi selfish ang Diyos. Siya po ang pinaka-generous sa lahat. Kung siya po ay magdemanda, ibigay natin siya ng una sa lahat at higit sa lahat, karapat dapat siya. Huwag na lang iniligtas niya tayo kundi higit sa lahat. Yung katotohanan, niligtas niya tayo o hindi, karapat dapat siya. O wala siyang kagaya habang panahon. Sa pagtitiis, pag-unawa, pagpapatawad, pagkalinga, pagmamahal, pag-iingat, pagtataguyod ng buhay. Wala po siyang katulad. At ang tanging hini-expect niya sa ating lahat ay to respond in a deep, sincere love to Him. Kung meron man pong hinahangad ng Diyos ang Panginoong Jesucristo araw-araw sa buhay natin, ay yung madama niya yung pag-ibig natin. Hinahangad niya yun. Na bago natin ito ibigay sa ating mga mahal sa buhay at kung kanino pa, gusto niya, siya muna yung unang makadama. Na bago natin sabihin sa kanino mang mahal natin ng bawat isa, gusto niyang siya muna yung unang makarinig. Yun yung unang utos. Kaya dahil hindi sinusunod na marami ang unang utos, yung susunod na mga utos, lahat yon binali na nila. At isang reason niya kung bakit wala silang blessing,
mahirap ang buhay, magulo, kahit tumanggap kay Kristo. Dahil ang blessing nating lahat ay wala sa ating pagpapagal, pagpapagod, kundi nandoon sa pagsunod sa unang utos. At automatic, pag tinupad mo yung unang utos, minahal mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip, sigurado, mamahalin mo kapwa mo kahit ayaw sa iyo. Check na ikaw ay hindi mawawala ng apoy para iligtas sila at abutin. Ginawan ka man ng pangit, magpapatawad ka. Actually, hindi masamang magdemanda kung naargabyado ka. Pero kung magiging kagaya ka ng Lord at magpapatawad ka, mas malaking biyaya ang sasa iyo kaysa magdemanda ka. Ang mapapala mo lang sa demanda, i-justified mali sila, tama ka, at kukuha ka lang naman ng damage fee. Pero kung magpapatawad ka, mas marami kang makukuha. Hindi lamang ang maraming biyayang mula sa Diyos, hindi lamang yung material na bagay na nasa mundong ito, pati ang kalalawa ng ayaw sa iyo ay biyaya. At ang higit sa lahat na biyayang ibibigay mo ay mapaparangalan ng Diyos, sapagat maniniwala sila na ikaw nga ay anak ng Diyos at ang Diyos ay sumasa iyo. Dahil sila'y gumawa ng pangit sa iyo pero ang ginanti mo, maganda. Kaya may mga panahon pinapapili tayo ng Lord. Alala ko nga isa nating anak na pastor, taga Pampanga to. Bago pa lang silang nakarating kay tatay, naging anak natin. Sa isang bayan sa Pampanga, hindi ko na po babagitin yung lugar, nag-i-evangelize siya. Siya po'y kinulong. Sinaktan po ng nanunungkulan. Hindi naman po yung pinakamataas, yung ikalawa. Sinaktan po siya. Kinulong. Talagang nag-i-evangelize sa Pampanga. Nakarating kay tatay, galit na galit si sister, yung sister wife niya, talagang, didemanda namin yan. Ikalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa bayan. Iba yung spirit Talagang inusig siya, kinulong, sinaktan, interrogate. Humingi sila ng payo sa akin. Nandun pa tayo sa sa MLI. Ano pong masasabi niyo ron, tatay? Sabi ko, tawarin na lang natin. Hindi naman masama ang tanggalin natin sa posisyon yan Pero kaya na rin tanggalin yan. Kahit bukas, pag ginusto na tanggal na yan. Sa totoo nga lang, kung gusto na mamatay mamaya, mamamatay na yan Totoo po yun. Hindi ko sinabing patayin ng Diyos o mamatay siya. Ang sinabi ko kung gusto ng Lord. Do you believe that? Ba't patay ito? Sa sagado, haba pa yan Haba pa yan. Sabi nga Lord, ako yung paghigantihin ninyo, hindi kayo mapapagod. Hindi ba tungkulin ng tatay na ipagtanggol mga anak? Pag pinagtanggol ng anak sa sarili niya, hindi na siya matutulungan ng tatay. Yan. Natawad na lang. Isa sa breakthrough ng buhay nila yon. Hindi ko alam, wala ng anak natin yun na very committed na hanggang ngayon kasama natin, pinapagkatiwalaan natin. Pero isa po yung another level ng spirituality sa buhay niya nung siya po yung magpatawad. Yung magdemanda, okay lang, walang pangit doon. Kasi nga, yan ang turo ng maraming pastor ngayon, justice prevail. Depende naman sa usapin yun Kasi kung merong unang dapat humingi ng justice, si Jesus. Pero siya nga yung walang gagaya Saan ka ba naman nakakitang pinapatay na nagmamahal pa? Kaya nga iba nga ang buhay ng Kristiyanong totoo Saan ka nakakitang pinako na tumutulo na yung dugo Ang sabi, Ama, patawarin mo sila. Sa panahon ngayon, matitigan ka lang ng hindi maganda gulo Pag pinagsabihan ka ng pangit, gera. Ang Lord, ito lang, pinapatay na. Nagpapatawad, nagmamahal pa. At ito maganda rito, hindi siya naargabyado Yung diablo, argabyado, talo. Kasi yung mga pumatay sa kanya, sa ginawa niyang pag-ibig at pagpapatawad, ako naligtas pumasok sa langit. So, minsan ang issue ng forgiveness mahirap. Naintindihan ko damdamin ng marami. Kaya pagka hindi nila maabot yung pinapayo ko, hindi ko sinasabing mali kung magdemanda kayo. Okay, tuloy yun. Pinagpipray ko na lang manalo sa kaso. Kasi hindi naman masama yun Kaya lang, pagka malalim ang devotion mo sa Lord, yung mga ganyang bagay,
iniiwan mo na sa kanya. Of course, iba naman yung ninakaw yung property mo, no? Talagang dapat pumunta ng korte yun. Pero yung mga tungkol lang sa ugali mo, personal, pinagwikaan ka, panguilong mo, kalbo ka, no? Paputi ka ng paputi, itim-itim mo naman. Kung bakit ka nag-ahil kasi bansot ka. At yung aso mo sinipa. Kasi nagkakalat sa condominium, sinakay sa elevator, nag-iwan ng blessing doon, tinadyakan. Patawad ka na lang. Pero kung ang issue, ninakaw yung property mo at dinaya yan, pinalitan ng fake title, so ibang istorya yon. Pero pagdating sa mga pag-uugali, no, yung dinuduro ka, ang pangit mo, pray ka lang, pray, pero lakas mong kumain, mas malakas kang kumain, maingay ka lang, pero pag-pray ka, konti lang. Kalimutan mo na yun. Inindihan niyo po ako. Pastor ka, pero hindi ka pa nadideliver sa katakawan mo, hindi ka pa nabuborn again. Hindi pa tapos yung fasting, naglulugaw ka na, tapos may pansit pa, naghahalap ka pa ng paminta. At kung walang maibigay sa yung kalamansi, nagagalit ka pa sa kapatiran, nagtitinda, wala raw galang sa pastor. May mga ganun ba? Dapat, na yan? Kalimutan mo na yan. Kaya ang counseling, napakahalaga. Ngayon nyo, araw-araw, napakaraming tumatawag. Napakarami. Kahit nasa abroad kami, cellphone ni nanay nagre-ring. Naniwala po kayo sa akin. Politiko, mayamang tao, inchik, Pilipino, professional, single, may pamilya, anak, magulang. Napakarami. Buong Pilipinas. Nanay, pinagtsatsagaan. At mabuting kinuha niya. At pinasa sa mga anak nating mature na disciple ng maayos para sa magot ng mapayapa sa counseling. Huwag akusahan yung may problema, unawain. Kahit maingay, pagsalitain. At pagpagod na, saka ka magsalita. Lahat po sila nami-minister. Nagpapasalamat po sila. At marami sa kanila naturuang magpatawad. Yung isa, yung asawa niya, babae, nanlalalaki, para sa kanya, galit na galit siya. Yung galit niya, patungo sa pagpatay ng asawa, pinayuhan ni nanay. May ebidensya ka ba? Wala naman. Bakit mo sinasabi? Sabi ng kamag-anak ko, naku, pinayuhan ni nanay kung anong tama at nararapat. Napakaganda nun. Kaya dapat ang mga bishop at ang mga pastor, mapayapa ka. Hindi ka basta nagre-react sa isang pangit na negative na bagay, especially report. Inuupuan mo yan, inaalam mo, kinuha mo lahat ng facts and information, saka ka nagpapasya mula sa salita ng Diyos. Talagang yung mind mo so sound. Prayerful ka, puno ka ng wisdom, kung paano sila imiminister at higit sa lahat, puno ka ng pag-ibig sa Diyos at sa kanila. Or otherwise, kung hindi makikarry out mo yung feeling mo na mula sa kanila at makikisimpatiya ka kasi nga, sila? Dihado. Sila po yung biktima. Kaya ako, advise ko sa inyong lahat, mga anak, wag lang sa Central Church, sa lahat ng chapters. Pag meron sa inyong gumagambalang isang bagay na talagang nadidisturb kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa mga pastor at pastora natin, magpa-cancel. Kay tatay, kay nanay. Napakahalaga niyan. Pinipilit niyong i-resolve yan, hindi naman nangyayari. Nag-pray na kayo, nag-apply na kayo ng dapat i-apply para sa inyo, hindi nag-workout. At lalo pang lumalala, and then punta na kayo sa amin. Nandito kami. Napakahalaga po nun. Ako, ang layunin ko ngayon, gusto ko matutuhan to ng lahat, no? Ay yung may handa kayo sa pagbaba ng Lord. Kaya ako, ayoko magturo rito ng mga parable ng mga metaphor, ng figure of speech. Talagang simpleng pagtuturong puso tayo sa puso. Yung maintindihan natin to. Yung dumating tayo sa proseso ng paglago ng buhay araw-araw. At the same time, maligtas natin ang ating mga kapwa kasi kawawa mga tao. Kaya wag mawala sa puso natin na meron pong hidden hell na sa mata ng marami po'y tago. Pero alam natin araw at gabi. For thousands of years ay umiiyak doon ng walang tigil. Hello. Kaya nga sa ganyan, ako nag-a-appeal na gamitin natin ang Facebook natin kahit yung pinupost nyo, hindi naman talaga pangit o masama. Kaya lang sinasabi kong,
Mas mahalaga ang kaligtasan. Pag tayong umalis, wala tayong brochure. Lahat ng paraan gawin natin. Ngayon nga, gagawa na naman ako ng brochure. Kasi bibiyaya ko sa abroad, puro English eh. Pamimigay ko sa aeroplano, sa hotel, kahit sino pang pamagat niya, the answer. So lahat ng paraan ginagawa natin para abutin sila. Huwag natin kalimutan, masaya tayo rito, blessed tayo, pero sa ilalim ng tinatapakan nating mga paa, milyon-milyon ang umiiyak araw at gabi. Ang sigaw, kailan ako aalis dito? Yung sigaw, kailan ako aalis dito? Di lalo ako magpapalaho ng iyak. No? Kasi alam natin, hindi na sila makakaalis doon. Kaya hanggang may panahon pa tayo, abutin natin sila. At para mapabilis ang pag-abot natin sa kanila at pagbibigay ng material things na yan sa gawain ng Diyos, ng voluntarily, mahalin natin ang Diyos ng totoo. Siya ang unang utos. Because the more you love God, the more na mawawalan ka ng pag-ibig sa material things. Mawawalan ka ng pag-ibig sa karangalan, sa sariling kapakanan. Lahat ng patungkol sa sarili, mawawala sa puso mo. Hahatakin ka nito talaga. Sa totoong paglilingkod sa Diyos at pagliligtas ng kaluluwa. Kasi the more na minamahal natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iihip, the more and more we become like Jesus. And the more and more we become like Jesus, the more and more we will become a soul winner. Araw-araw talaga, hindi ka papayag na wala kang maabot. Ako sinasabi ko yan sa mga kasama ko sa biyahe. Huwag kayong aalis saan man tayo pupuntang wala kayong dalang brochure. At huwag kayong lalabas ng bahay na wala kayong aabutan at kakausapin kahit isa. Saan man tayo makarating. Malungkot ang Diyos na nagsialis tayo ng bahay saan man tayo pumunta na wala man tayong inabot kahit isang kaluluwa. Amen. Ang alam ko, the more na tayo po'y prayerful, the more at tayo po'y soul winner. Ako, hindi na mahalaga kung makaatin sila sa Jesus Shield o hindi kasi buong mundo yan eh. Hindi ko nga nakita yung mga nawin ko sa Facebook eh. Kung saan sila pupunta, mga bansang inalalagan nila, importante na agaw natin sila sa apoy ng impyerno. Ay kung dadalhin ng Lord sa atin, dalhin niya sa atin. Pero ang number one reason talaga natin magligtas eh. Hindi yung dumami tayo. Kagaya ng reason ng maraming fellowship. Ako naniniwala ako, pag yan lang yung heart ng pastor at bishop, lalago siya. Yung paglago niya, hindi maawat. Pag sinampuso lang natin yung una at ikalawang utos, hindi mo maawat ang magpasok ng kaluluwa. Ang Lord mismo ang gagawa ng pagliligtas. Hindi naman tayo nagpaparami ng ani siya eh. Ang trabaho lang natin, magtanim siya. Yung nagpapaaraw, siya yung nagpapaulan, siya yung nagdidilig. Siya rin nagbibigay ng increase. Ang trabaho natin, magtanim lang. Hindi mo rin kinakailangan rito maging scholar at maging chairman ng movement at coalition. Ang kailangan mo lang rito, magtanim. Hindi mo man nakitang namunga ngayon yung tinanim mong buto, huwag kang malungkot kasi susunod na araw mamumunga yan kasi nga may salitang process. Wala namang magsasaka na nagpunta ng bukid, nagtanim ngayon ng buto eh. At maya-maya may bunga na yun. Walang ganoon. Mag-aantay siya ng panahon ng pamumunga ng butong tinanim niya. That is process. Wala man siyang makita lumabas sa lupa na yan, hindi siya frustrated or discouraged kasi alam niya isang araw aani siya kasi may tinanim siya. Diligan mo ng patience yan. Diligan mo ng prayer. Diligan mo ng faith, ng praise the Lord. Mamumunga yan. Isa pang malaking concern ko ngayon ng mga pastor sa iba't ibang church at fellowship. Una sa GCI Shield. Dapat marunong tayong mag-alaga ng bagong ligtas. Marunong tayong magdala. At kinakailangan kung sila ay gagawa sa Diyos voluntarily, hindi na puwersa kasi nagamitan mo ng authority. Maging sa larangan ng pagbibigay. Kailangan i-clarify ko sarili ko. Ako nag-uutos akong turuan ng lahat na magbigay. Pero hindi ko sinasabing puwersahin para magbigay. Ipaunawa ang kahalagahan ng pagbibigay. Ay kung ayaw niya magbigay, di magtiyaga tayo magturo. Hanggang bumukas ang isip niya at sumunod siya. Huwag nating i-force. Ako, announce ng mga
panindar yan sa bookstore, sa book table. Pero hindi ko kayo pinupwersa, isa-isa na kumuha, tapos bayaran nyo. Kung ayaw nyo, tuloy lang ako sa announcement. Dahil kadalasan pagbago, baka matisod at hindi maunawaan yung ginagawa mo kahit maganda yung puso mo. Baka isipin nila, interesado ka sa pera at pinupwersa mo sila. Hayaan natin na mag-convict sa kanila ang Lord. Kaya magtatrabaho tayo ipag-pray sila. Kaya ako naniniwala ako yung sinabi ni Apostle Paul sa pastoral letter niya kay Timothy. Dalawa yan first and second. Sinabi niya dapat ang humahawak ng gawain hindi novice. Kasi madali siyang dayain ni Satanas, madali siyang maging proud, mag-pop up. At siya'y susceptible sa gawa ng Diablo. Kasi kulang sa karanasan, kulang sa kakayahan. Kahit may anointing ka, pag kulang ka sa kakayahan at karanasan, disaster yan. Hindi dapat bago, dapat nahubog. Na-test yung kanyang productivity, yung kanyang fruitfulness, yung kanyang obedience, na-develop siya, may naunawaan siya anong ministry. Then second, ang sinabi niya, dapat marunong mamahala ng tahanan. Hindi naman niya sinasabi na kung may problema sa pamilya, hindi ka na pwedeng magpastor. Kundi ang sinasabi niya, marunong mamahala ng tahanan ng pamilya kasi yung pagpapastor at pag-aalaga ng kawan ay kagaya ng pagpapalaki ng mga anak at ng pamilya. Kaya napakahalagang mahalin natin Lord ng husto para mamahal natin ang lahat kahit ayaw natin sa ginagawa nila. Pagka hindi mo mahal ang Lord ng husto, madadama mo sa kanila galit Pero pag naging kagaya ka na Lord, minahal mo siya ng gusto, madadama mo sa kanila ngayon, awa. Nalinis ang puso natin sa Diyos. After tayo sa kapakanan ng tao. At ito na-discovery ko. Pag minahal mo ang Lord ng una sa lahat, mamahalin mo ang kapwa mo. At idadari ka ng Lord, palagi po ito. Pag alis mo sa presensya niya, dadaling ka niya sa maraming taong may problema. Tuturuan ka niya makisalamuha, dinggin, yung hinaing nila, yung sama ng loob, yung galit, yung puot, yung lahat po lang hindi mo gustong marinig. Ipaparinig ng Lord sa iyo. Dahil doon lumalambot ang puso mo. At doon mo nakaintindihan kung ano yung pag-ibig, pagtitiis, pagdamay. At doon mo nakikita yung malaking pangangailangan ng isang katauhan ng solusyon ay si Kristo lang na sumasa iyo. Nakita niyo ang Lord, sabi ng mga tao, siya yung Messiah, bakit kasama mga sinners? Jesus loves sinners. He likes sinners. Kaya ako, ang friend ko sa Facebook, puro sinners. Totoo po yan, daming prostitute kong friend. May mga baro na sila ngayon. Madali kasi magpakapariseyo Sabi nga ng Diablo sa akin, hindi mo level yan. Hindi ko kailangan ng level. Ang kailangan ko, agawin sila sa impyerno, ipasok sa langit. Alam nyo, pag inisip mo lagi reputasyon, sarili mo, sino ka ba? May mga panahon dapat ating sabihin yan, pag pariseyo, kaharap mo. Pero pag mga makasalanan ang kaharap mo, kailangan ibaba mo yung level mo, kagaya ng Panginoon, para itaas sila sa level ng Diyos. Kasi kahit mga sinners yan, alam nila kung anong pride at humility. Ang unang-unang gusto nilang makita sa mga anak ng Diyos, sila ay madaling kausapin, palakaibigan, lagi nakangiti, maunawain, magalang, matiisin, at walang sawang nagmamahal. Kaya wala pang nag-aayuno, ang Living Like Jesus mandate na yan. Nilakaran na natin yan. At yung mga 40 days na yan ay maintenance ng mandate para si tatay hindi lumayo. Kahit anong daanan mo. At yun nga, ang pinapagpasalamat ko ng gusto sa buhay ng bawat isa na sumunod sa Diyos at nagmahal sa Kanya ng totoo. Pero huwag natin kalimutan, ang una sa lahat ay buhay na ginawa ng Diyos. Kinalugdan niya. At ang pagayon at pananalangin ay maintenance ng sinimulan niya. Upang ipapasok na buong Pilipinas at ang hindi mabilang na churches sa buong mundo, pag pumasok ay hindi na lumabas. At kung meron mang umalis, alam nila na silang may problema.
Ayaw nilang lakaran ng katotohanan kasi ayaw nila ng katotohanan. Pero sa mata ng Diyos, alam ng Diyos, ang ginagawa ko at ang takbo ng ministeryong ito ay tama. Gaano kahalaga ang pag-ibig sa Lord? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. This is Old Testament. I don't know kung ilang libong taon ang pagitan nito sa New Testament, sa Book of Mark. Even though pwede po ako magsabi ng understanding ko, pero secondary na lang po yun. Pwedeng accurate siya, pwedeng hindi accurate. So, to avoid discussion and theological argument, hindi ko na po siya tatalakayin. Isang bagay ang alam ko. Gaano man po katagal ang pagitan nito at ang Book of Mark sa buhay ni Jesus sa New Testament. Ang statement parehas. Ang demand ng Diyos parehas. Ang utos parehas. At isipin nating maigi yan kung bakit. Sapagkat siya ang pinaka-importante. Pag ang isang bagay mahalaga sa Diyos ay siya yung unang utos, kaya ilang libong taon ang dumaan, yan pa rin ang demand ng Diyos. Ang unang utos ay unang utos. At hindi mo pwedeng baguhin yan. Amen. Then, paano po niya pinakita yung malaking mitiin niyang mahalin natin siya? And these words which I command you today shall be in your heart. Isa puso daw natin. Huwag lamang nating pakinggan, isulat sa kwaderno, isa puso. Maganda kasi pag isinapusong, ibig sabihin, patungo tayo nun sa application. Kasi hindi mo pwedeng i-apply ang isang bagay na napakinggan mo malibang isa puso mo. Kaya nga lagi nating panuntunan dito, 3 bagay eh. Amen? Pakinggan mo, isipin mo, isa puso mo, ipamuhay mo. Kaya pag nasa puso mo yan, dadaling ka niyan sa application. Hindi mo mamahalin ang Lord pag malibang mailagay sa puso mo yan eh. Pag sa isip lang, madaling makalimutan yan. Pero pag nasa puso yan, hindi mananakaw ng diablo yan. Hindi matatabunan ng anumang pangyayari sa buhay yan. At sigurado, ano man ang hinaharap mo, dadaling ka niyan sa pagsunod. Then, ano pa po yung susunod? Pagkatapos daw pong isa puso, 7, you shall teach them diligently to your children. Ituro daw natin sa ating mga anak. At wag lang natin ituro sa ating mga anak, ituro natin ng matyaga at walang tigil, diligently. May pagtitiis, may pagtsatsaga. Lalo na kung yung kanilang ginagawa ay palayo sa kalooban ng Diyos at yung kanilang pag-ibig sa Diyos ay nababawasan at nawawala. Nire-remind natin sila. Amen. Nung yung aming mga anak sa kanilang murang gulang, kahit papano gustong yung pag-ibig mabawasan sa Lord. Ako personally, ay laging nandiyan dyan. Palagi po ako nagbabantay at kinakausap sila mga anak. Ang tungkulin natin, mahalin siya ng gusto. Pinapaunawa ko sa kanilang wala tayo rito, malibang naawa ang Diyos sa atin. Yung tinatamasaan yung lahat ay bunga ng awa niya. Hindi dahil si Papa ay si Papa at may kakayahan ako wala. Pinapaliwanag ko sa mga anak kong, ito yung buhay ko nung binata ako, ito yung tinalunan ng guhong tulay, nagtitinda akong dyaryo riyan sa tigas ng ulo ko na kahit hindi ko kailangan gawin, ginagawa ko dahil sa salitang barkada at kayabangan sa buhay. So, ito na kayo ngayon. Ano yung gaganti natin sa kundi pag-ibig? Yung mga anak ko convicted, naaagaw ko sa maling gawa. At kung sila man ay lumilihis, hindi tumatagal, hindi lumalala. Paikot-ikot lang ron. Merong restrainer. At pag pinagpala kami ng Lord, lagi po yan, tinitipon ko sila. Mula sa aming mga anak, mga manugang, pababa sa mga apo. Laki kong ginagawa yan. Ito, gagawin ko na naman. Itong buwang to. Magmi-meeting kami, ang meeting, mahalin ng Lord. O anong gaganti natin mga bata sa kabutihan ng Lord? Ayan, binigay niya kayo ng pera, nakakasama kayo sa mga biyahe. Ngayon, ito Lord, nagpo-provide. Ito na yung kalagayan nyo. So, iniisa-isa ko yung mga benefit na tinatanggap nila sa Lord. Ano yung gusto nyong iganti sa Lord? At pag medyo hindi eksakto yung sagot, alinsulot sa gusto naming mangyari, na ako na nagsasabing, dapat lalo natin siyang mahalin.
Lalo tayong magpakatapat sa Kanya. Lalo tayong maglingkod. Huwag na nating payagan ng diwa nating lumayo pa sa tungkuling ito dahil siya ang lahat ng nagbigay sa atin ng biyaya, higit sa lahat yung kaligtasan natin. Kaya i-fix nyo na yung mind ninyo na ibigay siya ng totoo. At hindi tayo nandito dahil after tayo sa pera. Kaya lang binilis niya tayo ng gusto. Mula sa wala. Ano pang gagawin natin ngayon? Di ba karapat dapat lalo natin siyang mahalin? Yun pong ibig sabihin, teach them diligently. Sa panahon ng pagsubok ng buhay, sa panahon ng kasaganan, sa panahon ng kagalakan at pagluha, teach them diligently. Sa panahon na sila po'y bata pa, naging binata at dalaga, nagkaasawa, nagkaanak, teach them diligently. Upang lang sa ganon, yung pag-ibig nila sa Lord, huwag mawala. At yun, ang tiyak na kaligtasan ng lahat. Pag nag-rapture mamaya, sila kasama nating lahat ay sasalubong sa Panginoon. And not only we teach them diligently concerning the truth I have told you today, this is addition, and shall talk of them when you are in your house. Ayan, sinasabi ko, sa bahay kami, pinapatawag ko sila. Wala kaming kausap. Yung mga full-time, nasa labas yan, sarado po yung pinto. Para sa kanila, kami lang nag-uusap. Patungkol sa usaping to. In your house. Kaya dapat ito yung palaging usapan sa bahay, pag-ibig sa Lord. Kaya lahat po yung maapoy sa Lord, pag ito yung laging usapan When you walk by the way, ay naglalakad. When you lie down, sa ating pagtulog. When you rise up, sa ating pagising. Amen. You shall bind them as a sign on your hand. Punta kang Israel, di ba, may mga kapsila rito. Nakalagay doon, you shall love the Lord your God. Si John marami nun You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Okay, sa pinto. Sa pinto ng bahay, sa gate. Ay, grabe po. Ano pong ibig sabihin nito? Yung buong buhay natin dito paikutin. Anong ibig sabihin nito? Yung buong tahanan natin dapat gamitin para ipaalala sa atin ng una nating tungkulin sa lahat ay ibigin ng Diyos nating Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-iisip ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, nang sinabi na Lord sa akin yung kinabukasan doon sa labi ng hotel, nag-taping ako. Sabi ko sa mga friends ko at sa mga pinost sa Facebook, mga account ko ng ministry, may 2 puso riyan sa mga account nyo. Kako, yung isang puso diyan, kanino yun? Kawawa naman si Jesus. Kasi yung isa, ikaw. Yung isa, si brother. Yung isa, si sister. Kaya nagmamahalan. Yung isa, sa magulang mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa biyanan mo. Kako, kawawa naman si sino yung nagmamahal kay Jesus. Kung sino-sino sinasabi yung I love you, wala ba sa inyo magsasabing I love you, Lord? Wala ba? Hello? Alam nyo, pag hindi po tayo naging aware, maniwala po kayo sa akin, ang success, ang prosperity, kahit galing sa Diyos, is very dangerous. Majority, kung bakit marami po yung nawala ang pag-ibig sa Lord, hindi kahirapan. Yun po yung nasa mundo, ha? I'm talking about the church. Ang reason po, kasikatan, kasaganaan, tagumpay sa buhay. Yung mind po napapunta sa tinamong tagumpay na wala doon sa nagbigay ng tagumpay. At pag nakikita ng Lord na ibinigay niya sa atin, listen to this, nakikita na Lord na ibinigay niya sa atin, ay magiging daan na upang yung pag-ibig natin sa Kanya, hindi man totally mawala, ay mabawasan. At yung ating first love sa Kanya ay mawala. Hihingin po niya yun. At pag hindi po natin binigay ng voluntarily yan, tatanggalin niya sa atin yan. Kaya yung si Abraham, yung una niyang surrender na iniwan niya ang kanyang sinilangang bayan, ang Haran, hindi pa mabigat sa akin yun. Para sa akin, basic lang yun. Yung sumunod na surrender niya, yun na po ang mabigat. Si Lot, hindi pa gaano yun. Pamangkin lang yun Hindi naman pinapasama ng Diyos yun Kaya lang, siguro may revelation si Lot na itong taong ito binilis ng Diyos, may anointing to prosper, di sumama siya. Nasama sa kanya yung biyaya. Hindi pa mabigat sa akin yun. 2 ang pinakamabigat.
Ang una niyang anak ay si Ismael. Anak niya sa Egyptian ang pangalan ay Hagar. Siyempre, matagal na walang anak si Abraham. Ito ngayon, magiging tatay ka. Talagang siya yung tatay, no? Kahit hindi pa yun sa tunay niyang asawa. Pero yung anak, siya ang tunay na ama. Yung nanay ni Ismael, hindi niya tunay na asawa. Ang tunay niyang asawa, si Sarah. Pero si Ismael na anak ni Hagar, tunay niyang anak. Siya yung tatay. Kaya makikita ninyo na yung pag-ibig ni Abraham, mabigat. Dahil nalungkot siya nung pinapatalis na ito ni Sarah. Almost hindi niya magawa na paalisin si Ismael. Si Hagar, okay. Si Ismael, hindi. Kaya nung magsalita, Lord, payagan mo na. Bibigyan kita ng sarili mo. Yung ipinangako ko. Dahil nag-uumugat na sa puso ni Abraham yung pag-ibig sa kanya. Na hindi masama. Kaya lang patungo na sa pag-una sa kanya. Hindi sa Diyos na nagbigay sa kanya ng anak. Kahit naman sinabi ni Sarah, sipingan mo si Hagar, kung hindi naman nagbigay ang Lord ng anak, hindi naman magkakaanak yan Dami kong kilari ang mag-asawa, taga na nagsasama, walang anak. Naintindihan niyo po yun. At yun namang ayaw magkaanak, nagkaanak. Marami pa. Ibig sabihin, nasa kamay siya ng Diyos lahat. At ang pinakamabigat sa lahat, si Isaac. Pero mag-aanak kay Abraham ang sumunod kasi naintindihan niya ang sinasabi ko. Kaya i-prove niya ang Diyos ang mahal niya ng higit sa lahat. Kaya kahit sinabi Lord ng patay niya si Isaac, siya papapatay. Walang tanong-tanong. Para i-prove lamang sa Diyos ang pag-ibig niya. Kaya pag nakita na Lord na mamahalin natin ito at mawawala ang pag-ibig natin sa Kanya, hihingiin niya yan. At pag ayaw nating ibigay, aalisin niya yan. Ito naman po ang kagandahan. Pag nagpasya kang ibigay, ibabalik niya yan. At susobrahan niya pa. Hindi lang naman sa pera yan, sa lahat ng bagay. Tanya yung mga nagdamot sa Lord, pagkatapos magpapagpala, nagdamot na ng first fruit, sumagana na, ayaw na mag-tithe, mag-offering, ayaw na mag-pledge. Nawala yung mga negosyo. Na-bankrupt. Gumulo. Ayun yung outcome nun. Pero yung nanatiling tapat, hindi nawalan. Nagdagdag pa ang Lord ng marami. Yung propesya, kahit anong gawin ng Diablo, fulfill. John 14:21, Jesus said, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Underline that word. It is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. 23. Jesus answered and said to him, If anyone loves me, underline that again, he will keep my word, and my Father will love him, underline that too, and we will come to him, underline that too, and make our home or dwelling place with him. For me, and this is right. At sana marinig ako ng church sa buong mundo at gawin ang Lord na iparinig ito sa lahat. This is the best gift na dapat nating maranasan. At pinakamahalagang regalong dapat nating hingiin sa Diyos, desire. Na Kanya pong igagawad bilang reward o blessing, gantimpala sa ating pag-ibig sa Kanya. And for me, wala po itong kapalit. Hindi siya pwedeng alternative. Sino po yun? Ano po yun? Ang Diyos mismo. Ang sabi ni Jesus, pag ako'y minahal ninyo, iahayag ko sarili ko sa inyo. At mananahan ako sa inyo. For me, this is the greatest. Hindi ko ito ipagpapalit sa 60 trilyong kayamanan, kasuotan, sasakyan, pagkain, at pribileyo makapaglibot sa buong mundo. Hindi bilang turista, kundi bilang end-time witness that Jesus Christ is the Messiah, the only Savior of the world, and to witness to the church that the Lord is coming any moment, and it's time for her, it's time for them to live His life and do His works. Ang Diyos mismo. Sabi niya, pag ako'y minahal ninyo, ipapahayag ko ang sarili ko sa inyo. Ngayon ang pinaka-the best dito. Yung mahayag ang Diyos sa iyo ng paulit-ulit.
At yan ang nangyayari kay tatay magmula ng maligtas ako dumating sa akin ang mandate, ang revelation. Wala akong naalala na minahal ko ang Lord ng totoo na hindi siya nag-reveal ng sarili sa akin. Iniliwanag ko na sa inyo kahapon kung ano po yung mga encounter sa Diyos, paano mo nalalamang na encounter mo siya. Wala akong naalala na minahal ko ang Lord ng totoo, araw-araw, mula noon hanggang ngayon, na hindi po siya naghayag ng sarili sa akin. Yun po palaging ang outcome. Kasi yun ang sabi niya eh. At alam yan, ang mga nagpo-40 days, yung mga nagto-21 days, nagpi-15 days, na malalim po ang communion sa Lord. Malalim po yung intimacy. Yun po ang reward. The Lord revealed Himself to everyone. At ang maganda kasi rito, ito eh. Pag na-reveal na ang Diyos sa atin, ng Panginoong Hesus, tsak marireveal siya sa iba. Kaya, yun talagang first and second commandment, pag pinulpil mo yung first, automatic yung second, magaganap. Bigyan ko po kayong halimbawa para maunawaan niyo ako. So napakalalim po ng communion ko nung bumahe po ko ilang taon sa Hong Kong. Sobra. Alam ko, fasting pa nga ako noon eh. So may dumalo puro isang taga-Africa. Pastor po siya, malaking lalaki. So, umupo po siya sa harap. Eh syempre, grabing communion ko sa Lord. Yung pag-reveal na Lord sa akin ng kanyang sarili, mas greater ng mga nakalipas. Kasi hindi siya magre-reveal ng kanyang sarili ng kagailan na nakalipas eh. Remember, He's not the God of the past, He's the God of now. Even though hindi siya nagbabago, pero yung manifestation ng sarili niya at yung tagal ng bisitasyon, yun ang nagbabago. Siya hindi. So maliwanag po yun. So para pong kapal ng glory ng Diyos. So tayo po'y nagpatayo at bumaba glory ng Diyos at siya po'y nilapitan ko at siya po'y hinawakan ko. Sa sobra pong lakas po ng glory ng Diyos, pati po yung sumalo sa kanya, islain po lahat. Islain po lahat. Ang laki pong lalaki noon. Ang naging concern ko pa nga yung sumalo kasi nadaganan po niya eh. Ang laking lalaki, siguro mga 6'3 or 6'4, tas malaki. Hindi po makabangon yung pastor. At nung matagal po siya ron, hindi ko po alam kung 30 minutes o 1 hour, basta matagal po talaga. Hindi po makabangon. 3 na po yung nagtatayo sa kanya, hindi po siya makabangon sa kapal ng glory ng Diyos. So pagkatapos po ng mahabang oras na yan, kahit papano, tinatayo po siya, pero parang groging, lasing na lasing. Yung po yung Ephesians 5:18 eh, yung nakakita kang lasing groge, talagang gumaganon-ganon siya. O di, nilapitan ko na naman, bumuwal na naman po siya. Matagal na naman po siya ron, hindi po makabangon. At nung siya po yung makabangon, talagang hindi niya po alam kung ano pong nangyari. At bandang huli, niyakap na lang po niya ako. Amen? Sa kalasingan sa Lord. Now, na-reveal ang Lord sa akin, na-reveal sa kanya, tsaka sa lahat. Even though lahat po'y dumanas ng glory, lahat po'y humiga. Pero ang kinukuha ko po, yung portion niya lang. Ito po kasi ang maganda rito eh. Nung ma-reveal ang Lord sa akin kasi minahal ko siya ng gusto, bumaba sa kanya. Nung siya po'y umalis ng gawain, siya po'y sumakay po ng train. Meron po siyang nakatabi purong may bukol sa lalamunan goiter. Yung na-reveal sa akin na na-reveal sa kanya, na-reveal purong pinag-pray niya po doon sa loob ng train, yung bukol lumubog. Napagod sa kaka-islay, napagod. Kumain po ng chicken house. Mupo po sa isang chicken house, ang order ng pagkain, groggy pa rin po siya. Kinakwento po niya sa akin, groggy pa rin po siya sa glory. Sabi niya, this is the first time I experienced this in my entire life. Sabi niya, laki ko sa mga man of God, they come and go to Africa. Binanggit niya yung pangalan nila Smith, nila John Lake. So nakita ko talagang meron siyang malaking mithiin. But this is so incredible. Sabi niya, I don't know you personally, but I perceive in my spirit, you are a man of God. So I am not mistaken. What I understand is all true. Nakwento niya po. Ngayon po siya sa chicken house. May umupo na naman po mga Pilipina. Na-shaking po doon sa upuan sa chicken house. Sa kapal po ng glory.
At meron pa rin pong sakit yung Pilipina, pinag-pray niya, gumaling pa rin, haligtas. So, ano po ibig kong sabihin? Pag minahal mo ang Lord, pinulpil mo ang first commandment, yung second commandment, automatic po mangyayari. Automatic. Kahit siya ka pumunta, marireveal ang Lord sa kanila. Amen. At hindi pa po tapos yan. Sabi ni Jesus, hindi ko lang i-reveal ang sarili ko sa inyo. Mamahalin kayo ng Ama. Kita niyo pong blessing yan. Ang Lord mismo, mag-ahayag ng sarili sa iyo. At dahil minahal mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalot, buong pag-ibig, yung pag-ibig niya mararanasan mo. Hindi po pag-ibig lang ni Jesus ang nararanasan ko. Hindi lang pag-ibig at fellowship ng Holy Spirit. Pag-ibig ng God the Father. Alam ko pag ang God the Father ang nag-express ng love, alam ko. Dahil tatay ako, may mga anak ako. Sa laman at sa spiritual. Alam ko. Ang dating noon sa akin, anak. At ang Ama, ang Father God, nag-express ng love sa akin. Sinasabi niya kung gaano niya ako kamahal, gaano kahalaga ang buhay ko. Bakit niya ako inibig? Bakit niya ako pinagkatiwalaan? Sinasabi niya lahat. At minamahal niya ako ng gusto. Grabing luha. Alam ko rin, pag si Jesus nag-express ng love sa akin, alam ko rin. Kasi nga Diyos, binubuo ng 3 persona yan, pero sila isang Diyos. Alam ko rin kung ang Lord yan. Sinasabi niya, sa pamagitan expression ng love na yan, bababa na siya. Yung puso niya, yung pag-ibig sa church, yung trabaho ko, yung tungkulin ko, yung pag-iingat ko ng sarili ko. At alam ko rin kung God the Holy Spirit ang nag-express ng love. Leadership naman ang issue nun. At alam ko rin kung ang natawa ay siya. As I do the will of the Father for the honor of Christ. Kasi nakagalaw siya. Lahat ng pag-ibig na yan ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ay expressible para sa ating lahat. Kaya napakagandang maunawaan nyo ang nararanasan nating pag-ibig ay hindi lang pag-ibig ni Jesus. The Father Himself will love us. At yun ang sabi niya. Kasi, ang God the Father ay hindi si Jesus. At si Jesus hindi ang God the Father. Ang God the Father ay isang persona. Si Jesus ay isang persona. Ang God the Holy Spirit ay hindi si Jesus. At si Jesus ay hindi God the Holy Spirit. Ang God the Holy Spirit ay isang persona. Ang Diyos ay binubuo ng 3 persona, pero sila ay isang Diyos. At lahat ng yan, kasi persona ay mag-express ng feeling. Because God is love, all of them express their feeling and both of them express their love to all of us. One by one. Kaya ito yung beauty nito, pag minamahal natin ang Diyos, yung communion natin sa Kanya, yung pag-ibig ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nararanasan natin. Amen. Hindi nyo kailangan mag-demand. God the Holy Spirit, I want you to love me, O Lord Jesus, God the Father. Sila ang nagpapasya. Hindi masama mag-desire ka, pero pag naunawaan mong siya magpapasya, biglang dadating yung uri ng love na depende yan doon sa gusto niyang ipaabot sa iyo at ipadama. Naman nakalipas na mga buwan, ang love na naramdaman ko ng gusto ay majority sa God the Father. Kaya nga, marami akong binago sa prayer life ko. Dati ko nang kinuha yung salitang Ama. Pero kadalasan sinasabi ko ang iyong lingkod. Pinapalitan ko siya, even though hindi masama at kung nakukot ko, hindi rin mali. Pero personally, Ama, ito ang iyong anak. Kasi ang turing po niya sa akin, sa ating lahat ay hindi lingkod, kundi anak. Children. Kaya so intimate yan, too personal. Kaya sinasabi lang natin sa pulpito, let us welcome the man of God, God's end-time prophet and apostle. But when it comes to personal dealing with God, personal relationship, ang term, anak. Hindi niya ako tinawag kahit minsan lingkod ko o servant, my son.
At yan din ang itatawag niya sa inyo. Kung babae ka, my daughter. Kaya hindi ako against sa sinasabi ng mga man of God ngayon, and I respect that. Maybe revelation nila yon. Tawag nila ay friends of God. At maray pa silang term na ginagamit. But for me, dapat apong tawagin ng church ngayon, pagdating sa pag-ibig kay Jesus, ay isa lang. The bride of Christ. Dahil ang pakakasalan ni Jesus, hindi niya kaibigan. Bride. Bride. Kaya lahat ng term na ginagamit ng church ay may panahon. Pagdating doon sa giyera, you can be called an army of God. Warrior. Pero pagdating sa kasalan, isa lang ang pwedeng itawag sa ating lahat, the bride. At yan ang mahalaga ngayon because He is coming. But for now, malinaw ang truth. The Lord will reveal Himself to us, the Father will love us. At ito pa po yung pinakamabigat. At ang sabi na Lord, at kami ay titira sa iyo. The fullness of God. Kami ay titira sa iyo. Amen. Sabi niya, we will dwell with you. We will make our abode or home in you. We, plural. Him, the Father, the Holy Spirit. Kaya mga anak, church, love the Lord. Ito lang ang way para i-prove natin sa bansang ito, buong mundong buhay ang Diyos. Mahalin mo siya. Maghahayag siya ng sarili niya sa iyo. Araw-araw kahit walang gawain, happy ang life mo, blessed. Dahil buhay na buhay ang Diyos sa iyo. Yung pinag-uusapan nilang patay at di nila kilala at nila nararamdaman, araw-araw kahit nasaan ka, buhay na buhay sa iyo. At hindi ka mag-i-struggle na maging kagaya ng Lord. Dahil pag dinalaw ka niya at binisita ka niya at naghayag siya ng sarili niya sa iyo, tsak, mababago ka. From glory to glory, you will be transformed in His image and His likeness. Amen. We are the revealer of God's glory. Salamat po, kami po kinausap mo, tinuruan. Binigyan po ng pagkaunawa sa kasimplihan ng kapahayagan. Mas lalo pong kapanapanabik ang aming susunod na mga araw. Kamangha-mangha. Sabi mo nga sa iyong anak, Son, build me a true church. Teach them to love me, to serve me, to worship me, and to obey me. Teach them to be like me. And present. Lord, we are in the process of presentation. The teaching was done. The changed life you perform. Now the presentation must come. Or you are coming any moment. And present them perfect to me in my any moment coming. Lalaki at babae ng Diyos, ang lahat na nag-40 days kay tatay, I tell you, my children whom I dearly love. Lalaki kagaya. I am so proud of you, all of you. Alapit nang bumiyahe si tatay sa mga churches. What you see, what you dream, what God have told you, you will see it. You will be there. I promise you, you will be there. You will see your reward. You will have it. And you will thank God for His great faithfulness. Ama, habang nakataas pong aming kamay, pero ang aming puso ay nagmamahal sa iyo. At paano natin pinakikita ang pag-ibig sa Kanya? Dalawang bagay, pagsamba. Worship is desiring God wholeheartedly. Worship. That is an expression of our love to God. Kaya dapat worshiper po tayo. Tayo si tatay, worshiper. And second, paano natin in-express ang pag-ibig sa Lord? Obedience. Jesus said in John 14:15, kung ako'y mahal niyo, susundin niyo ang mga utos ko. Ito ang mga means and ways para ipakita ang pag-ibig sa Kanya. And no one is greater than doing the first commandment. And that first commandment will bring us to the second, church growth.
Lord, I ask that the sweetness of your presence be upon us. I just came to love you, Lord. Wala pong sayang pag tayo nasa presensya ng Diyos. Tama ang sabi ng ating anak. Pagka ikaw ay matagal sa presensya niya, gusto ng ating katawang mainip. Pero ang tinuturo ng Ama, pag tayo tumatagal sa presensya niya, ay develop ang karakter niya sa atin. And the fruit of the Spirit is patience. At pag tayo po'y nag-ooperate sa love, patience will follow. At ang pananabik sa Lord ay hindi magiging pagkainip. Ang pag-ibig sa Kanya ay hindi pagkainip. Pananabik. Nabali walang 40 araw. Nagawa ko siya taon, araw at gabi. Pero hindi ako nainip. Nasabik ako sa Lord. Dumadating tayo sa punto ng buhay natin, totoo sinabi ng ating anak. Isa na ayaw mo na makakita ng tao. I am there for many, many years. Dahil pag si Jesus ang nakita mo, ayaw mo na siyang mawalay sa paningin mo. At napilitan lang ako lumabas noon. Sa Ermin Garcia kami nakatira. Dahil kailangang magligtas ng kaluluwa. Pero na-discover ko yung panong ibinigay ko sa pagliligtas ay kukunti pero maraming naligtas. At ang mahabang panahon ay inubos ko para mahalin ng Panginoon. Will you love the Lord today? You were created to love God. Oh, He is your first love, your last and forever love. Huwag niyo nga kalimutan mga anak, mga inibig Church of God. Isa lang ang kondisyon para magkaroon ng kasalan. Hindi pera, hindi pinag-aralan, hindi mana, hindi pressure, hindi physical na pangangailangan. Isa lang ang reason kung bakit may pagmamahalan, may kasalan. Love. 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 Hindi natin pinakakasalan si Jesus kasi mayaman siya at tayo secure sa pangangailangan natin here and there. No. Because we love Him. He is worthy. At higit sa lahat, hindi niya tayo pinakasalan kasi matalino tayo. Edukado tayo, kilala tayong tao, kagalang-galang tayo. We are all sinners. We're sinners. Then, why He will marry us? He loves us so much. Yun ang reason bakit niya tayo niligtas. Mahal niya tayo. Because He is love. Ay, mong sabihin, ako bakla, tomboy, nangangalan niya, nakikiapid, pusir, adik, nakapatay ng tao. Kriminal. Matigas ang ulo, suwail. Pakakasalan ni Jesus, yes. Hindi niya pinakasalan kasi mabuti kang tao. Makasalanan ka, pero mahal ka niya. Yun lang ang katangian mo kung ba't ka niya pakakasalan, tililigtas kasi makasalanan ka. Para maunawaan mong mahal ka niya. Kaya wala kang dapat ipagmalakit, wala kang dapat ikahiya, at wala kang dapat ipangamba. I was made to love you, and I was made to glorify your name in every circumstance.
find a chance to thank you, for I will always love you, and I will always worship at your feet, and to obey you, Lord. And I was made for you. Hindi po masama magmahal tayo, mga kababayan, mga kaibigan, kamanggagawa. Pero nakakalungkot, dadating na naman ang traditional Valentine Day. Ang dami nating po sa mga Facebook account natin, pag-ibig sa mga tao, kung sino-sino pa. Pero sino nagmamahal kay Jesus? Sinabi mo ba kay Jesus yan? Pinaabot mo ba kay Jesus siya yung una mong mahal sa lahat? Iniibig mo siya? Sinabi mo ba sa kanyang, Lord, I want to kiss you, I want to hug you? Sinasabi mo yan sa tao, sa mahal mo sa buhay. Hindi ko sinabing masama. Pero sinabi mo ba kay Jesus yan? Gusto mong kasama ang mga mahal mo, pero si Jesus ba gusto mong makasama? Binigyan mo ba siya ng panahon? Naglingkod ka sa mga kamag-anak mo, sa kapwa mo, sa mga politiko. Kay Jesus ba naglingkod ka? Handa kang ibigay at gawin ng lahat para sa kanila? O paano si Jesus? Anong ginawa mo sa kanya? Iniibig si Kristong namatay para sa iyo. Siya ang nabuhay na magulit, nagbayad ng napakarami mong kasalanan natin at ang buong sanlibutan. Wala ka bang balak gumanti ng pag-ibig? Yan lamang ang magagawa mo sa kanya. Sa iba mo ba ibibigay? Sa iba mo pa ipapadama? Nagtatanong ang Lord, ang sabi niya sa akin sa Hong Kong sa hotel, anak, sino nagmamahal sa akin? Marami silang minamahal, pero sino nagmamahal sa akin? Isa ka ba ron? O isa ka sa mga kagaya ng marami sa bansang at buong mundo na ibang minamahal? Bale, wala pong Valentine Day kung una sa lahat ay hindi natin minahal ang Diyos. Ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. Bale, wala ang sermon mo, pastor, patungkol sa Valentine Day. Yung message mo yan, bishop, kahit hindi ka full-time at professional ka. Mahaba pa yung panahon mo sa trabaho at profession mo kaysa tungkulin mo bilang bishop. Pero bishop ka, pero hindi ka full-time. Pag hindi mo sila tinuruang mahalin ng Diyos ng una sa lahat at higit sa lahat. Bale, wala mga greeting na yan. Yung mga sign ng mga puso na yan sa Facebook, sa mga page na yan, bale, wala lang. Ginagawa ng mga magulang ang lahat para sa mga anak. Paano kay si Jesus? Ginagawan mo na ba siya ng dakilang bagay at handa ka bang gawin ng lahat para sa Kanya? Ginagawa naman sinuring mga anak ang lahat para sa kanilang mga magulang. Napakagandang puso. Pero ang tanong ko, anong ginawa mo kay Jesus? Ano? Nagawan mo na ba siya ng higit mong gawin, ng gusto mong gawin, ng higit sa gusto mong gawin sa mga magulang mo? Nakakatawa ang puso mo, brother. Gagawin mo lahat para sa asawa mong babae para lumigaya siya. Pero ang tanong ko, anong ginawa mo kay Jesus para lumigaya siya? Ang sabi mo, sister, nakakatawa ang puso mo. Gagawin mo lahat para lumigaya ang husband mo. Pero anong ginawa mo kay Jesus para lumigaya siya? Sabi natin, willing tayong ibigay ang lahat para sa minamahal natin. Ano binigay mo kay Jesus? Salamat sa magigiting natin mga pulis at mga sundalo.
Pagpalain kayo ng Diyos. Dakilang ginagawa nyo. Nagbubuwis ng buhay para sa bayan, pero anong ginawa mo kay Jesus? Anong ginawa mo sa Diyos na nagbigay sa atin ng Pilipinas? Na nagbigay ng buhay sa kakayahan sa iyo? Magpapakamatay tayo bilang security escort ng mga politician kay Kristo. Basta ka ba magpakamatay? Tayo mga pulis, kahit anong mangyari, susunod tayo sa order ng superior natin. Napakaganda ng puso nyo. Pero ang tanong namin ni Jesus, yung mga order ba ni Jesus sinusunod mo? Tayo mga cabinet secretaries, gusto natin sundin ang order ng Pangulo. Salamat, marunong kayong sumunod sa namumuno. Pero ang tanong namin ng Panginoon, yung order ba ni Jesus sinusunod nyo? Yung utos ba ng Diyos ginagawa nyo? Ang sabi niya, anak, sino nagmamahal sa akin? Ako po'y nagtatanong, tanggalan niyo ako ng kabigatan. Ang sabi niya, anak, sino nagmamahal sa akin? Ako po'y nagtatanong, Pilipinas. Church of God po ang mundo. 7.5 billion na ang tao sa mundo. Tanggalan niyo ako ng kabigatan. Dapat may report ako sa Panginoong nag-uutos sa akin. Ikaw ba'y nagmamahal sa Kanya? Sino nagmamahal sa Kanya? Nagtatanong siya. Sabi mo, brother, nung nililigawan mo si sister, ako ang tamang lalaki para sa iyo. Ibibigay ko't gagawin ang lahat para sa iyo. Sinabi mo ba kay Jesus yan? Sinabi mo ba kay Jesus yan? Yung sabi mo, sister, pag ako niligawan ni brother, siguruhin kong niligaya siya. Gagawin ko tungkulin ko bilang asawa. Magsasakripisyo ko para magtagumpay siya. Sinabi mo ba, sister, kay Jesus yan? Sa totoo lang, hindi ako nakatulog sa Hong Kong. Sabi niya, anak, sino nagmamahal sa akin? Maraming minamahal ang mga tao, mga anak ko. Sino nagmamahal sa akin? Kung bababa na ang Panginoon, ang kukunin niya yung nagmamahal sa Kanya. Ano halaga ng paglilingkod kung walang pag-ibig? Kaya marami hindi naglilingkod kasi hindi nila mahal ang Lord. Marami nagdadamot, nagsasamantala, walang commitment kasi hindi mahal ang Lord. Bakit magtataka si Santiago, si Pedro, si Judas, si Juan, kung ibigay ni Maria Magdalena ang kanyang alabaster box, ang kanyang kayamanan, punasan ng buhok niya, ang panang Panginoon, pagkatapos niyan lang isan at luhaan. At payag siyang mawala ang kanyang dignidad bilang babae sa harap ng mga Pariseyo, mahal niya ang Panginoon. Anong problema at di siya maunawaan ni Marta? Hindi tamad si Maria. Pero mahalaga sa kanya ay ang Panginoon. Ang sasabihin ng Panginoon, hindi ang paglilingkod sa Panginoon. Ama, ako na po ang sasagot. Mahal ka ng Jesus, Isa Marshall. Mahal ka po namin. Hindi ako sasagot para sa mga kapatid na sa ibang fellowship. Sila ang sumagot sa iyo. Pero sa ministeryong ito, Ama, alam ko, mahal ka ng Jesus, Isa Marshall. Kaya kami nag-aayuno. Kaya kami nananalangin. Kaya kami may season of prayer and fasting. Kaya kami nagsasakripisyo. Kaya kahit galing kami ng Mindanao, ng Cagayan Valley, ng Visayas, ng Luzon, pupunta kami ng Manila. Pabalik-balik sa bus, puyat, pagod, pero masaya kami.
Kaya kami humahayo kahit may ulan, may init, gutom, fasting. Kasi mahal ka namin. Hindi ako sasagot para sa churches, sa mga kapatid sa iba't ibang fellowship. Sila ang sumagot sa iyo. Para po sa buong GCI Shield, Father God, mahal ka namin. Gagawin namin ang lahat alang-alang sa iyo. Ibibigay namin ang lahat alang-alang sa iyo. At di namin sasayangin ang pag-ibig mo at pagtitiwala mo. At higit sa lahat, Ama, Panginoong Hesus, sa harap ng God, the Holy Spirit, hindi ka namin ipagpapalit sa kanino man. Oh, yes, Lord, we love you more than anything. More than life itself, more than worldly wealth. We love you, Lord, more than anything. Ay, kung kami tatanungin mo ng 3 ulit o maraming ulit kagaya ng ginawa mo kay Pedro, sasagot kami ng maliwanag, yes, Lord, we love you. At pag sinabi mo, more than this, yes, Lord, we love you. At pag sinabi mo kagaya ni Peter, mamamartir kayo. Si Peter pinako ng patiwarik at sabi ko, come, follow me if you love me. Yes, Lord, we love you. We will not back out. We will not backward. But we will move forward. Jesus. At ang dalangin ko, Ama, habang minamahal ka ng mga anak mo, araw-araw, reveal yourself to them, Lord Jesus. And Father God, love them. Love them. Love them. And afterwards, my Father, my Lord, dwell in the hearts and the lives of your precious children. Fill them with the fullness of your life. And then, let our neighbors be saved. Tayo po mga reliyosong kababayan namin, mahal mo Rebulto, mahal mo reliyon mo, mahal mo si Father, si Monsignor, si Bishop, pati iba pa. How about Jesus? How about Jesus? Anong gagawin mo kay Jesus? Tayo mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, mahal mo si Bishop, yung fellowship mo. Si Easter na nagpapala sa iyo, Pastor. But how about the Lord? How about the Lord? Oh, I tell you the truth. Naghanap siya ng pagmamahal. Nasasabi siya sa pag-ibig ng lahat. Naghahangad siya na mahalin natin siya ng una sa lahat, higit sa lahat. Araw-araw. I was made to love you, and I was made to glorify your name. In every circumstance, to find a chance to thank you, for I will always love you
and I will always worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. More than anything, more than anything, we love you, Jesus. More than anything, more than worldly wealth, more than life itself. We love you, Jesus. More than anything. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. We want to love you, Lord. We want to love you, Lord. For the greatest thing in all our life is loving you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, my Lord, and I love you. You shall love the Lord with all your heart. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you, and help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Oh, Lord, you are more precious than silver. Lord,
you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire to compare with you. Say it. Lord, you are, tell Jesus about it, more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There's nothing I desire to compare with you. Say it, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Yes, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, my Lord. I love you. Say it. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, my Lord, and I love you. Praise God. Sabihin po natin itong lahat mga iniibig. Lord, naramdaman namin ang puso mo. Ang katotohanan na naghahanap ka na magmamahal sa iyo ng totoo. Dahil karapat-dapat ka, idagdag pa, ikaw ang una nagmahal sa amin. Kaya ito po ako, ibilang mo sa totoong magmamahal sa iyo. Habang panahon at mamahalin ka ng una sa lahat at higit sa lahat. Nasasabik na po ako, Panginoong Hesus, sa pagpapakasal sa iyo. Sa pagbabalik mo, sa dakilang kasalang magaganap, nasasaksihan ng buong kalangitan sa pangunguna ng God the Father at God the Holy Spirit. Sa awitan ng bilyong anghel, kasama ng mga banal ng Diyos. Napakalaking karangalan para sa akin at sa aking buong pamilya. Sa iyong iglesia na mapakasalan mo, papahalagahan ko ang pagkakahirang ko. Kaya ako'y mabubuhay na banal, malinis, masunurin, mapanalanginin, nabubuhay sa pananampalataya, pag-aayuno, at masaganang pagkakaloob. Dahil ang kayamanan ko ay hindi ang pera, ang material na bagay, kundi ikaw. Lord, my love, my first love, my last love, and my forever love. Take me as your bride. As I love you wholeheartedly, reveal yourself to me
And Father God, shower me with your love. And my God, dwell in me. And let my neighbors be saved because of you, because I love you. And the revelation and expressions of your life and love to me come in my heart, Lord. In Jesus' name, amen. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.